Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong bagong subpi na ho para ho rito kay BP Inday Sara Duterte, also known as Shiminit Pusit. Ay naaalala nyo nung nakaraan may unang subpi na ibinigay ho ang National Bureau of Investigation. Nagkasabayan nung nakaraang Friday. Meron din pala siyang hearing dito sa Quadcom Committee about dito sa OBP budget. Ano sabi ni Pusit? Hindi mo na niya aatinan yung hearing nung nakaraang Friday. Itong binigay na sa kanyang subpoena ng NBI, uunahin niya yung hearing sa Quadcom. Kasi Biyernes din yun. Nalaman niya yun ng Quadcom. Nagsalita itong sila Congressman Chua na sila na lang ang mag-give way para itong si BP Sara unahin yung subpoena sa NBI dahil importante daw yon. So sa makatuwid, may oras ito si BP Inday Sara Duterte. Ilalaan nga lang niya sa Quadcom. Pero nung nag-give way ng Quadcom na kailangan unahin ni Pusit, ni BP Sara ang NBI, abay, hindi na nagpunta, nagpadala na lang ng letter, excuse letter, itong kampo niya, itong mga abogado niya. I-re-sked na lang daw. At itong kampo nila, Pusit, itong si BP Sara, humihingi ho ng advance question para sa December 11. Saka makakakita ng meron kang schedule na pag-iimbestiga sa'yo, hihilingin mo yung mga advance question. Nakakatawa nga rito mga kababayan, di mo lang naisip ni Pusit na parang, pwede ba yun? I-advance natin yung question? Ano to, scripted? Ang nakakatawa kasi rito mga kababayan, nanggagaling ho itong mga ganitong klaseng question, salita, explanation sa isang Vice President, pangalawang may pinakamataas na posisyon dito sa Republika ng Pilipinas. Wala man lang ka-common sense na, mga attorney, huwag na kayo gumawa ng ganyang letter, huwag na kayo gumawa ng request na humingi tayo ng advance question. Malabo naman yun. Bakit nila ibibigay yun? Di na master natin. Di na pag-aralan natin yung itatanong sa December 11. Wala man lang siya common sense na gano'n. Para bang ini-expect nila, nanghihingi ba yung kampo nila Pusit, nila BP Inday Sara? Para bang ganito, no? Halimbawa, ako si Director Jimmy Santiago, Director ng NBI. Nanghihingi ba sila Vice President Inday Sara Duterte ng advance question para sa December 11? Sige, ibigay nyo ito 1 to 10, no? Pasa nyo. Ipasa nyo, para pagpunta nila ng December 11 dito sa NBI, lahat ng itatanong natin, alam na nila. Imamaster na nila. Pag-aaralan na nila. Para hindi sila mabigla. Di ayos. Anting din yun. Eto mga kababayan, etong NBI, lumusob, nagpunta ulit ho, rito siya, ewan ko saan nagpunta ito, nagsilbi ho na ulit ng panibagong subpoena. Pakinggan ho natin bakit sila nagpunta dyan. At bakit sila ulit napalusob dyan. Pakinggan natin ito, balita ho ni Cano Riddi Castro. Nico, kanina sa panayam ko sa direktor ng NBI, ay hindi sila pumayag na magbigay ng advance question sapagkat sabi nila, hindi naman na kanila na ginagawa yung bibigyan ka ng advance question. May tanong ako sa'yo, mo. Kasi, abogado ka daw, di ba? Abogado ka raw. Is that normal na magtatanong ka ng advance question? Ang problema kasi rito sa Vice President ho natin dito sa Pilipinas, meron siyang minsan mga pahayag na parang nakakatanga.
Parang, para ikaw na lang, magugulat ka na. Ha? Na minsan, hindi ka makapaniwala na itong mga naririnig mo ay nanggagaling sa pangalawang may pinakamataas na posisyon dito sa gobyerno, dito sa Pilipinas. Isipin mo, manghihingi kayo ng advance question? Diyos di ate. Tuloy natin. So ano ang pinaka-latest pa dyan sa naturang issue? Actually, kabayan, bukod pa dun sa mga advanced questions na hinihingi ng Vice President, hinihingi din nila yung mga dokumento na hawak na ng NBI doon sa investigation. So ngayon, pinaliwanag ng NBI sa isang liham sa Vice President na hindi nga talaga ito ginagawa. Pero pinaliwanag din nila doon sa liham na yon na kailangan ang mga tanong na ibibigay nila sa Vice President ay isesentro sa mga issue nung mga banta na natatanggap umano ng Vice President laban sa kanya at sa kanyang pamilya at pati na rin doon sa mga banta na binitawan niya laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at pati kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi ganito yan eh. Kasi sabi niya ang papatay daw sa kanya Speaker Martin Romualdez, ang magpapatay sa kanya si Elisa Marcos, Pangulong Bongbong. Siyempre, i-interrogate yan. Interrogasyon. Tatanungin ngayon ng NBI, parang ganito yan. Di ba sabi nyo, Ma'am Vice President, ang magpapapatay sa inyo si Speaker Martin Romualdez, Elisa Marcos, Pangulong Bongbong Marcos. Saan nyo nalaman yun? Sino? Sabihin nyo at iimbestigahan natin. At saan niya rin nakuha yun? Oh. Ay, syempre, papalusot niya ni Pusit. Hindi pwede. Bubwit ko yan eh. Hindi ko papahamak. Yan ang mga palusot dyan eh. Pero sa totoo lang, imahinasyon niya lang yun. Hindi katulad nito, sinabi niya talaga na papapatay niya itong tatlo at may nakakausap na raw siyang hard killer at nag-yes daw. O imbestigahan din ng NBI kung sino yun. Kasi silang magtatay ni Digong na i-involve sa death squad sa Davao, Duterte death squad, Davao death squad. Dinideny nila. Dinideny nila na may kinalaman sila doon. Pero ngayon, may nakakausap ngayon ito si Pusit na hard killer, tumutumba ng tao. So, sumuswak. Isipin mo, Vice President ka, kababae mong tao, may kilala kang ganyan? Normal ba yun? Ha? Alin natin. Inihatid na rin ang sapina para sa foreign media correspondent na nag-cover sa press conference si VP Duterte. Pinadalhan din ng subpina ang ilang mga miyembro ng local media na nandoon din sa naturang press conference. Sa opisina naman ni Vice President, hinatid ang subpina para sa kanya at sa isa niyang staff. Ang nag-receive po ng subpoena natin is the person po na pinatawag natin, which is a staff of the Vice President. And for the Vice President po, the Chief Legal po ni VP Sara. Kasama rin pinapatawag ng NBI ang dating Malacanang spokesperson na si Trixie Cruz Angeles na dumalo rin sa press conference. Kabayan ang Nako, naloko na. Si Trixie Cruz yung vlogger na dating meron hong posisyon sa administrasyong Marcos. Yung nasa entablado ng maisog reklamo ng reklamo, mahalang tubig, mahalang kuryente, mahalang pagkain. Sabi ko nga, saan bang administrasyon dito sa Pilipinas na mura yung mga binanggit niya? Saan? Sinong presidente? Sino? Lahat naman ang naging administrasyon yata, magmula nung pinanganak ako, lahat naman mahal.
Oh, o gusto nyo ng mura, libre, bumalik kayo doon, kumuha kayo maghanap kayo ng time machine. Bumalik kayo doon sa mundo nila Ebat Adan. Ayan, pitas-pitas lang doon. Wala. Walang bili-bili doon, pitas-pitas lang ba? Oh. Lahat ho ng administrasyon sa Pilipinas na nagdaan, puro na lang lahat mahal. Lahat mahal. Pero pag sinabing war on drugs, extrajudicial killing, pogo, hinayaan ng tayuan yung ekstruktura ng West Philippine Sea 2016 to 2022, wala nang iba, digong lang yan. Ha? Digong lang yan. Pero yung sinasabi nyong mahal ang ganito, mahal, lahat ng nagdaang presidente, mahal ang bilihin. Kaya di ko nga mas sobrang mahal din eh. Naalala nyo ba nung pinatupad yung syntax law? Ultimo Lasinggero, nagreklamo sa emperador eh. Sa mahal ng alak eh. Ultimo mga chain smoker, nagreklamo sa mahal ng bilihin ng presyo ng sigarilyo. Kaya huwag kayo nagpapanggap ng ganyan. Kaya ito si Trixie Cruz, ano pa pangalan mo eh? Hindi kasi ganun kakilala rin itong taong ito. Kaya ang hirap. Binigyan ho ng subpoena rin ng National Bureau of Investigation. Rin natin. Zul ng pagpunta ni VP Duterte sa NBI ay sa December 11. Pero para dito sa mga nakatanggap na subpoena ng mga reporter, para kay Ms. Trixie Cruz Angeles, pati na rin doon sa staff ni VP Duterte, nakaschedule sila within the week na pumunta. Bali, mauuna mo silang pupunta sa NBI para magbigay ng salaysay at sagutin ang mga tanong ng NBI. At sa susunod naman na linggo pa na darating si VP Duterte. Kabayan? Ang tanong, kung hindi dumating na naman si VP Sara, ano mangyayari? Yan yung magandang tanong. Ngayon mga kababayan, tingin ko kaya ulit na nagpunta or lumusob ulit ang NBI. Diyan siya, ewan ko kung anong place yan. Nandyan yung mga staff ni VP, Office of the Vice President yata yan. Nagbigay sila ng bagong subpoena kasi nga, yung unang subpoena na ibinigay nila, iba ang petsa nung nakaraang Biyernes. Baka biglang magpalusot na naman ito. Alam mo naman yan. Sabihin niya, hindi kami nagpunta nung 11. Kasi iba naman yung subpoena, hindi na nagpadala ng bago. Ibang petsa yun, di lusot. Kaya siguro itong NBI nagpunta dyan at nagbigay ng bagong subpoena. At ang nilagay, yung reschedule na December 11. Ngayon, wala na siyang lusot. Kumbaga, naging advance yung isip ng NBI. Ito pa yung magandang tanong. Kapag ito nakailang hindi attend, pwede kayang maaresto itong si Pusit. Kapag lagi niyang hindi sinisipot ang NBI, kasi nung nakaraan may interview rin si Pusit na hindi niya alam kung a-attend siya. O hindi siya a-attend. Susundin niya raw yung mga legal advice ng kanyang mga abogado, sorry. Tuloy natin. Kabayan, nagbigay naman ng paglilinaw na si NBI Director tungkol saan. Kapag kunyari sa December 11 na hindi na naman siya pumunta at kung wala siyang maayos na abiso o magbigay ng malinaw na paliwanag kung bakit siya hindi pupunta, malamang sa malamang ang mangyayari daw ay i-waive na nila o mababaliwala na ang karapatan niya na mapakinggan siya sa investigasyon na ito. Kabayan? Pero kanina binanggit sa akin ni Director ng NBI na in the meantime, tuloy-tuloy naman ang kanilang investigasyon hanggang sa dumating ang December 11 and even beyond December 11. Nag-iimbestiga na. Tama naman, Kabayan. Kaya nga inuna na nila yung pagpapadala ng mga subpoena para ito sa ibang mga taong dumalo doon sa press conference. Nililinaw din ng NBI Director na hindi sila sinasubpoena dahil mga suspect sila. Okay. Sinasubpoena sila para magbigay sila ng paglilinaw kung paano ba nagsimula yung press conference, sino ba yung nagtanong ng ganito, paano to nagsimula, mga ganung bagay. Basically, kailangan nila ipaliwanag kung ano ba yung mga nakita at paano ito nagsimula. Kabayan. Maraming salamat. Narinig nyo ha? Ayon sa balita, ayon kala Noli de Castro, yung mga pinapatawag dyan
hindi kayo pinatatawag, hindi kayo binibigyan ng subpoena dahil ibig sabihin suspect kayo. Iniimbitahan kayo, imbitasyon yan, para makapagpaliwanag kayo sa issue. Oh, di ba? Pero after nyan, doon na yata kayo siguro suspect. Ha? After nyan, baka dyan na kayo suspect. Ha? Maraming salamat po mga kababayan. Update na lang po tayo rito sa YouTube channel ni Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.